para po mas maintindihan talaga at mailatag natin itong Senate Bill 1979 dito po sa mga nakikinig at nakatutok po sa atin ngayon. Ano nga po ba itong pangunahing layunin ng Senate Bill 1979 at bakit po mahalaga na maipasa ito sa Kongreso? Ang pangunahing layunin po nitong Prevention of Adolescent Pregnancy Bill ay maturuan, masuportahan at maprotektahan natin ang ating mga anak at ating mga estudyante laban sa maagang pagbubuntis. So sa paraan ng prevention, kasama na po doon ang comprehensive sexuality education, pero maaring maituturing na kasing o mas importante pa nga ay yung pagpo-provide ng access sa contraception, sa family planning, dun sa mga kabataan nating sa ayaw natin at sa gusto bilang mga magulang nila ay sexually active na. Layunin din po ng Prevention of Adolescent Pregnancy Bill na kung sa kabila ng lahat ng ating preventive measures ay maaga pa rin silang mabuntis, at least mag-provide ng social protection sa kanila para makabalik at makapagtapos sa pag-aaral, maturuan at masuportahan silang alagaan yung kanilang mga babies, at mapigilan ang repeat teenage pregnancy. At ito pong dalawa o lahat ay mahalaga dahil 2019 pa lang sinasabi na ng National Economic and Development Authority o NEDA na national and social emergency na ang teenage pregnancy. Lalo pong tumindi ang trends nito mula nung pandemic sa maraming iba't ibang rehiyon ng ating bansa, and especially at risk ang 10, can you believe it, 10 to 14-year-olds natin. Bukod pa po sa 15 to 19-year-olds. Mula po kasi ng mga taong iyon, tumaas, hindi po bumaba. Tumaas ang incidence ng teenage pregnancy by 10%. At kung sa ages 15 to 19, tumaas ang teenage pregnancy sa kanila ng mga 9 point something percent. Worse pa po, sa ages 10 to 14, tumaas by 35%. So hindi talaga umaampat, bagkus ay lalong tumitindi, tumataas, lalo na dun sa youngest cohort natin ng mga teens. At alam natin kung ano yung masamang epekto ng maagang pagbubuntis sa ating mga bata. Kausap nga po namin itong nakaraan ang chairperson ng Teachers Dignity Coalition na si Sir Benjo Basa. Sinasabi niya na sa ngayon, naituturo naman po ito. Yun nga lang, nakapaloob siya sa mga subjects ng mga bata. So because of the comprehensive sexuality education, ginawa niyo po ito dahil nakikita niyo na hindi po nagwo-work yung kasalukuyang sex education na meron na ngayon sa subjects ng mga bata na naituturo? Hindi naman po, DJ Chacha. Actually, ito nga pong comprehensive sexuality education na isang provision, preventive provision dito sa Prevention of Adolescent Pregnancy Bill ay pagpapatuloy lamang dun sa CSE na nandun na rin sa Responsible Parenthood and Reproductive Health Law na ipinasa po natin noong 2013 at deemed constitutional ng Korte Suprema noong 2014. And yun na nga po, pinatutupad na ng Department of Education ang isang comprehensive sexuality education curriculum nila. And wala pong nagpipigil na kapag naipasa na itong Prevention of Adolescent Pregnancy Bill into law, na yung provision niya on comprehensive sexuality education ay ma-improve, no? Kung may mga kulang pa o gaps, mapuno ito. Kung mayroong mga mali ay maiwas to. Ganyan po ang legislative process po natin.